Hello mga ga, long sugar cookies po yung tawag dito sa amin, itong mahaba na ito. At ito namang round ay shells cookies po yung tawag dito sa amin at minsan tinatawag din po ito nilang San Pedro cookies. Iba po yung timplada ng aming butter cookies kaysa dito. Simpleng timplada na masarap po ito mga ga at hindi po ito madali-daling masira. Matagal po itong masira at ang cookies na ito ay madudurog lang po talaga agad pag kinain po natin. Wala talaga itong kunat na ang lambot lang po talaga kagatin kaya ito na, simulan na po natin. Ingredients, 2 in 1 half cup ng white sugar at 1 teaspoon ng iodized salt. At 3/4 cup ng margarine and then durugin lang po natin yung ating margarine dito sa ating asukal. Kumplituhin na po natin yung ating ingredients measurements. Kung gusto po ninyo ng by grams ay nasa video screen po natin. At kung gusto nyo naman ng cups measurements at tablespoon measurements ay nasa video screen din natin. Ayan na mga gahalong-halo na po yung ating margarine dito sa ating asukal. Lagyan na po natin ito ng 1 tablespoon ng vanilla. At 1 in 1 half cups ng ating tubig. Simple lang po talaga yung mga ingredients natin dito. Hindi po tayo dito gagamit ng evaporated milk or yung ating fresh milk at hindi tayo dito maglagay ng itlog. Haluin lang muna natin yan nang halos matunaw na yung ating mga dry ingredients. At nang halos natunaw na po natin yung ating asukal at asin, ay ilagay na po natin dito yung ating 500 grams ng third class flour at yung 500 grams ng cake flour. At kung magtatanong naman kayo na pwede ba dito yung all-purpose flour mga ga ay pwede naman po. Tansyahin nyo lang po ang inyong tubig pero mas bet ko po talaga na ito po yung dalawang klase ng harina yung gagamitin natin para malambot talaga yung ating cookies pagkagatin po natin na wala talagang kunat. O sabi ko sa inyo hindi talaga tayo perfecto. Muntik na po nating nakalimutan yung ating 2 in 1 half tablespoon na baking powder. At haluin lang po talaga natin yan ng bahagya hanggang mag-well combine po yung ating mga ingredients. At mga ga, huwag po talaga natin itong ma-overmix. Pag nakikita po natin na wala na po yung hulo harina na well combine na po talaga yung ating mixture ay tama na ho yan. Pwede na po natin itong ilipat sa ating mga piping. At ito talaga po yung icing tips na ginagamit namin para po sa aming mga double body, para po sa aming mga cookies na may mga design. At hindi ko alam kung anong number po ito, kung ano pong sukat ito kasi mga guy pinagawa lang po namin ito. At gagamit lang po ako dito ng ating plastic icing bag pero meron naman ako mga ga na DIY puyo yung tawag dito sa amin, DIY na tila para po ay hindi po mapunit. Pero ito mga ga, ito lang po yung gagamitin ko kasi basta po yung aking puyo or yung aking DIY piping bag. At dublehin lang po natin ito. 5 duble po yung ating icing bag yung gamit ko para po ay hindi talaga mapunit. Kasi po yung ating mixture mga ga ay ang baba talaga po ng hydration. Medyo may katigasan po ito. Sa pagpipe po talaga natin dito mga ga sa ating mixture ay kailangan ay may puwersa po tayo, malakas po tayo kasi po ay may katigasan po yung ating mixture. Hindi po natin ito pwedeng lambutin ng lambutin kasi yung outcome nito pag masyadong malambot yung ating mixture ay mawala po yung chambre. Chambre po yung tawag dito sa amin. Yung design ba. Kaya kailangan ay tansyahin nyo lang po ang inyong tubig dito pag gumawa kayo para hindi naman malambot masyado ang inyong dough para po yung outcome ng ating cookies na ito ay para po siyang kamyas or galangan. Galangan po yung tawag sa amin sa kamyas. English na yun ha, yung kamyas. At iwan ko kung anong Tagalog sa kamyas. Basta yung kamyas dito sa amin ay galangan sa Bisaya. Ito po yung design niya pag dalo, parang kamyas. At pero para sa mga baguhan po na nagpractice pa lamang na hindi pa po talaga marunong mag-pipe or hindi kaya yung medyo katigasan na mixture, ay pwede naman na lambot-lambutin po ninyo. At yun nga lang, wala na pong design yung inyong cookies pag naluto. Ay okay lang naman. At kung gusto po niyo na subukan talaga ito sa kaunti lang po, ay hatiin nyo lang po yung ating mga ingredients para po sa kalahating kilo lang muna. At shout out po sa mga baker, sa mga panadero na ito yung sanang madali lang gawin ng mga tinapay natin. Pero kaso lang pagka marami po tayong sinusumpit ay tiyak naman yung ating kamay ay mamamaga na parang hindi na po natin mahakyaw. At hindi na po natin ito kailangan pa mga ga na i-rest pa at kailangan po ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isalang. At bago po natin ito isalang ay lagyan po natin ito ng asukal sa ibabaw. At habang medyo basa pa po talaga yung ating mixture ay maglagay na po tayo dito ng asukal para didikit pa po yung asukal natin dito at isalang na po natin ito agad. At kailangan ga yung ating plancha ay hindi lang po natin banyahan ng kahit ano, shortening man dyan or margarine
natin para hindi didikit dito sa ating plancha yung ating asukal kasi sayang lang. At para maganda yung alsa ng ating cookies na hindi siya matigas, na hindi siya mag-deflate ay kailangan mataas yung init ng ating oven dito. At hindi dito magkasya yung aking plancha dito sa aking electric oven kaya ayan po, tinagilid ko na lang at niluto ko po ito sa mataas ng init ng ating oven na 200 degrees Celsius sa loob ng 15 minutos. At sa pag-pipe po natin dito ay depende na ho yan sa inyo kung gusto ba ninyo ng malaki o gusto nyo ng maliit. At sa bintahan po dito ay kayo'y mag-costing lang bago po kayo magbinta kasi kakadepende rin ho yan sa laki ng ating pipe. At subukan nyo na po yung simpleng recipe natin na ito. Sarap po ito, promise. At hanggang dito lang po yung ating video. Itong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.